magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay yung mga balitang hindi masyadong ibinabalita sa mga mainstream media. Kung mapapansin po ninyo sa issue po ng pagkakaaresto ni Pangulong Duterte, ang pinag-uusapan lang po ay kadalasan ay yung mga naging proseso, yung tamang prosesong sinasabing dumaan daw po. Kaya wala pong dapat, kumbaga, hindi dapat nag-object yung mga partido ni Pangulong Duterte dahil dumaan naman daw po sa tamang proseso. Kaya dito sa balitang ito, ipalalabas po natin kung ano yung mga sinasabing maling proseso o yung mga lapses po na ginawa ng ating gobyerno para madala si Pangulong Duterte doon sa Netherlands. So ito, panoorin po natin si Attorney Neil Abayon. Pa-shoutout po sa inyo, hihiram lang po ako sa inyo ng video nyo dahil napakaganda po ng inyong pagkakagawa ng inyong content. So, kung di pa po kayo nakasubscribe dito kay Attorney Neil, pakisubscribe na rin din po. So, ito, panoorin po natin yung napakagandang paliwanag ni Attorney Neil doon sa mga naging lapses po ng ating gobyerno sa pagkakaaresto kay Pangulong Duterte. So, ito, panoorin po natin. Titingnan po natin today is none other but still the Rome Statute pa rin po. Specifically, Article 59 po ng Rome Statute. So may kita po kasi natin dito, Article 59, nakalagay po dyan, arrest proceedings in the custodial state. Okay, so ano po ba ang procedure according sa Rome Statute? When a person is arrested, he shall be brought promptly before the competent judicial authority. Okay, so take note po a person pag inaresto, dapat siyang dalhin agad sa competent judicial authority. Ngayon, ang next question, anong competent judicial authority yung kailangan dalhin yung taong isang arestado? Nakalagay din po yan dito, which states here, in the custodial state. Okay? Ang ibig sabihin po ng custodial state, yan po yung bansa kung sino yung may custody nung akusado. Okay? Tapos, ang next pong gagawin dyan, yung competent judicial authority shall now determine in accordance with the law of that state, kung unang-una, letter A, whether or not the warrant applies to that person. Okay? Pangalawa, letter B, whether the person has been arrested in accordance with the proper process. Okay? And letter C, whether or not the person's rights have been respected. Okay? So makita po natin, Article 59 of the Rome Statute is very clear po. When a person is arrested, dapat agad siya promptly dalhin sa competent judicial authority of the custodial state. Tapos yung competent judicial authority na yon or yung mga courts po has to determine kung nasunod ba yung A, B, and C na binanggit ko. Okay? So ngayon, ang next po nating kailangan tingnan is ano ba ang nangyari sa pag-arrest or yung proseso ng pag-arrest kay FPRRD. Okay? So bago po tayo pumunta dun sa A, B, and C, yung una po talaga nating kailangan i-determine is whether or not FPRRD was brought promptly to competent judicial authority of the custodial state. So, I'm assuming, alam nyo naman po siguro yung sagot, di ba? Ang dami naman pong videos lumalabas kung ano yung procedure nangyari. Pero anyway, briefly i-discuss ko kung ano yung personal observations ko po based on all the videos I've seen and all the news articles I've read yesterday. So, nangyari po si FPRRD, he arrived from Hong Kong, tapos pagdating po niya sa Hong Kong, ano ginawa? Hinuli agad siya dun pa lang sa airport, tapos diretso dinala siya sa Villamor Air Base. So ang question dyan, is the Villamor Air Base a competent judicial authority? Okay? So that is very self-explanatory. I'm sure a reasonable person would be able to answer that himself. Okay? So doon pa lang po makikita. So doon pa lang po medyo may violation na. Kung susundin po natin yung sinasabi nga rito yung sa Rome Statute, yung pinaka-basic nila. 'Di ba? Siguro mali lang yung pagkakaintindi o talagang hindi lang inintindi ni General Torre yung sinasabing judicial state na yun kung saan dapat dadalhin. Siguro pagkakaintindi niya is dadaling kagad dun sa presinto. Hindi niya alam na kailangan dalhin pala ito sa korte. Di ba? So, baka hindi lang natin sure kung talagang naintindihan niya or talagang dinisregard niya na yun dahil nga ang order sa kanya is kailangan mabitbit kagad si Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Di ba, kung papansin nyo, minadali ng sobra. Sa bagay, di ba, yun naman talaga yung estilo ngayon ng gobyerno natin. Lahat minamadali. From impeachment, yung national budget natin, yung sa PhilHealth. At ngayon, yung pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte, lahat yan ay minadali. Hindi na po sinunod yung rule of law o yung tamang procedure.
Alam po, makita natin, FPRRD was not brought before a competent judicial authority. So, from the very foundation of this requirement po, medyo may problema na agad, okay? Pero anyway, i-discuss pa rin natin yung A, B, and C kung meron bang lapses din dun. So, sa letter A, based dun sa pinakitang warrant of arrest ni General Torre, nakapangalan naman dun, Rodrigo Roa Duterte, so it appears that the warrant applies to FPRRD. Ngayon, yung next dito is whether or not the person has been arrested in accordance with the proper process. Okay, so one of the most common questions po na nakikita ko dito is kung pwede ba daw yung soft copy lang na warrant of arrest. So sa rules of procedure po natin, sa rules of criminal procedure po natin, nakalagay naman dyan na hindi naman kailangan talaga na physically hawak-hawak talaga ng arresting officer yung warrant pag aresto. Ang required lang po dyan is pag humingi po ng kopya yung akusado, dapat within a reasonable time mabigyan siya nung copy. Okay, so dun po medyo tama naman yung ginawa nila General Torre na kahit soft copy lang yung ginamit pag serve sa kanya. However, General Torre has to be reminded of the second portion, which is that dapat pag humingi po yung akusado, within a reasonable time, mabigyan po siya ng kopya ng warrant. So ngayon, di ko po alam kung nabigyan ba si FPRRD within a reasonable time ng kopya because medyo magulo pa po lahat ng actual happenings in the process po ng arrest. Okay? So yung next Ngayon, doon sa warrant of arrest, parang lumalabas nga warrantless siya. Tandaan po ninyo, may mga circumstances, yan, o mga pangyayari na nate-technical po yung mga pulis once na sila umaresto na walang hawak na warrant of arrest, walang physical warrant of arrest. Merong mga nagsasabing abogado na kailangan hawak mo yung physical na arrest warrant, hindi pwede yung digital copy lang. Kasi siyempre pag digital copy yan, hindi mo sigurado kung yan tampered, yan gawa lang ng ChatGPT. So, kailangan hawak mo kasi kailangan mo muna ipa-verify yung sa abogado mo, di ba, para makita mo yung authenticity nung warrant of arrest. Ngayon, sa case na to, wala pong ipinakitang physical documents para sabihin legal po yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ang tanging hawak lang po ng ating gobyerno ay digital copy lang po ng arrest warrant na sinasabing galing daw ito sa ICC na pinadaan sa Interpol. Yung next question naman po natin dito, whether or not the person's rights have been respected. So ito po medyo magulo pa din yung facts talaga. May nababasa ako na at the time of arrest, wala daw pong abogado si FPRRD. So one of the rights po kasi of a person who is being arrested is that he must have a lawyer present of his choice. So kung totoong wala talaga siyang abogado, di dun po posibleng nagkaroon na ng lapses. Okay? Yung pinaka-clear na nakita ko pong isang lapse is yung sinasabi ni FPRRD or nire-request po niya na naantayin daw si Vice President Sara Duterte dumating. Tas sabi niya, my daughter is my lawyer. Pero sabi ni General Torre is that hindi daw pwede na maantay. So dun pa lang makita din po natin that can be considered as a lapse since hindi po inalaw yung akusado dito na antayin yung counsel of his choice which is his daughter, Vice President Sara Duterte. Okay, however, this situation po can be countered considering nandun naman si former Executive Secretary Medial Dia and I believe Attorney Martin Delgra was also there. So pwede yun i-argue nila General Torre na may counsel naman na si FPRRD. Pero yung counter-argument nga doon ng FPRRD is yung counsel of choice niya is si Vice President Sara Duterte. So dapat inantay. So these are all arguments lang po. Gray areas pa lang po to. Hindi talaga natin sure kung sino papanigan ng korte. Pero overall po, kung ako tatanungin, yung professional assessment ko po talaga sa situation, the mere fact that the accused FPRRD was not brought promptly before a competent judicial authority, that is already a clear lapse or mistake po under Article 59 of the Rome Statute. Okay? And ano lang din po pala, clarification lang kasi napansin ko hindi pala nazo-zoom in tong videos ko sa TikTok at sa Facebook. So baka hindi nyo po nababasa tong mga fina-flash kong mga batas. Pero sa YouTube po kung doon kayo manood, pwede nyo po yan i-zoom in. Okay, pero anyway, ngayon punta na po tayo sa number 3 ng Article 59. So dito po nakalagay is that the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Okay? So yung surrender po dito, hindi po to surrender ni FPRRD sa police force natin. This is surrender of the accused to the International Criminal Court. Yan po yung surrender dito. Ito pong number 3, ang pinaka main point po dito, pag yung isa pong akusado sa ICC case na aresto na ng custodial state, meron po siyang right to apply to the competent authority for an interim release. So ito pong interim release, this is more or less similar po to the right to bail. So makikita po natin, di ba, sa number
number 3, meron din pong right to apply ng interim release ang isang akusado. So dito po, again, this can already be considered a violation since yun nga, si FPRRD was not brought promptly before a competent judicial authority. Second, he was not also given the right to apply for interim release pending surrender. Take note po, number 3 specifically states the person arrested shall have the right to apply interim release pending surrender. So in short, the word shall means mandatory po yan na may karapatan talaga siya mag-apply ng interim release prior to his surrender dun po sa ICC. Okay? Ngayon punta naman po tayo sa number 4. Okay? This is still Article 59 pa rin po lahat to. Okay? So Article 4 nakalagay po dito, in reaching a decision on any such application, yung application po na to is the right to apply for interim release, the competent authority in the custodial state shall consider unang-una po yung gravity of the alleged crimes, pangalawa po urgent and exceptional circumstances to justify interim release. So dito po, ano po ba yung gravity of the alleged crimes? Of course, seryoso po because ang allegations po against FPRRD is crimes against humanity. So yung gravity po ng offense alleged against FPRRD shall be considered po in relation to the urgent and exceptional circumstances considering po the status of FPRRD. So isa pong pwede gamitin ditong argument ni FPRRD is of course his age because he's already 80 years old. So doon na lang po yan, pwede yan timbangin kung whether or not yung age niya being 80 years old can be considered as a valid justification po for an interim release. Okay, so again, that is up to the competent judicial authority po, the competent authority in the custodial state. Ako feeling ko medyo mahirap na yung pagdadaanan para mapalaya si Pangulo Duterte o may balik dito sa Pilipinas dahil nga nandun na siya sa Netherlands. Kahit na ano pa yung maging ibibigay na hatol dito ng korte sa mga petition o yung mga motion na ginawa ng legal team ni Pangulong Duterte, mahihirapan ng hugutin si Pangulong Duterte doon sa Netherlands sa ICC. Alam niyo kung bakit? Kasi mapapahiya po ang korte ng ICC once yan pagbigyan nila na makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas at ma-dismiss yung kaso diyan, 'di ba? Mapapahiya yung integrity nila, mawawalan po ng saysay yung kapangyarihan ng ICC sa ibang bansang miyembro pa, 'di ba? Especially yung mga nakakatayo na sa kanilang mga sariling sa kanilang judicial system. Kasi ang pinaka main purpose lang naman ng ICC kung hindi gumagana yung kanilang justice system. Ngayon, dito sa nangyaring pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte, binaboy na yung justice system natin. Pinakita lang ng gobyerno natin ngayon na sampal to na parang sinasabi nila ng judicial system natin dito mga inutil, mga walang silbi, hindi kayang i-handle yung mga kasong umiiral dito sa ating bansa, hindi nila kayang resolbahin. Kaya ibinigay na ng administrasyon natin yung pagpapasya kay Pangulong Duterte sa mga banyaga. So, lumalabas dito na wala nang silbi yung ating Supreme Court, yung ating mga justice dito. Isipin nyo na lang yung pagmamadali nila na ginawa nila dito sa pagkaka-aresto, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa Netherlands, 'di ba? Minadali. So lahat ng mga issue na anong ng gobyerno natin ngayon, lahat puro minadali. Unang-una diyan, yung impeachment. Minadali po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kaya nga may petition sa Supreme Court dahil nga kini-question. Ngayon sinasabi ng mga partido na gusto i-impeach si Vice President Sara Duterte, delaying tactics lang daw 'yun. 'Di ba? Kasi gusto kaagad nilang mawala sa landas si Vice President Sara Duterte. Ngayon yung sa may national budget naman natin, yung sa GAA, 'di ba? Minadali rin nila. So ginawa nila, binlangko nila yung mga portion ng BICAM report. Kasi gusto kagad nila maipasa at mahati-hati kagad yung budget ng Pilipinas para makuha na kagad yung mga kickback. So minadali po yun. Ngayon, yung issue rin ng PhilHealth, minadali rin nilang makuha kagad. 'Di ba? Yung nakuha nilang budget sa PhilHealth halos maubos na. Kaya nga merong sabi ng Supreme Court kailan ibalik nga daw ng gobyerno yung kinuwang pera doon sa PhilHealth dahil yun nakalaan lamang para sa
sa health ng ating kaya sa health ng ating mga kababayan, kaya nga meron tayong universal healthcare, 'di ba? So, 'yun lang po. Mukhang mahihirapan po yung ang ating si Pangulong Duterte, yung kanyang legal team na makabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas dahil mapapahiya po talaga rito yung ICC once na i-dismiss nila yung kaso na yan. So, pero abangan po natin, doon pa rin po tayo sa expect the worst and hope for the best. So, antay-antay lang po tayo. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.